Magandang araw, Bagong Pilipinas. Hatid ng Police News Network, narito ang Pulis at Komunidad. Special Replay Compilation. Tampok ang dalawang piling episode tungkol sa pakikipagtulungan ng Philippine National Police sa non-government organizations, advocacy groups at community partners. Ang mga episode na inyong mapapanood ay previously recorded. Ang mga impormasyon at detalye ay batay sa orihinal na petsa ng pagkakaere ng bawat episode. Para sa ating unang tampok na episode, makikilala natin si Miss RC D. Pabon at ang kanilang advokasya para sa Public Assistance for Rescue, Disaster and Support Services Foundation International, Incorporated, tunghayan ang kanilang pakikipagtulungan sa PNP para sa kapakanan ng komunidad. Magandang araw po sa ating mga tagapakinig at manonood. Ako po ang inyong lingkod, Police Captain Shelly Vicente, at ito ang Pulis at Komunidad. Sa ngalan po ng ating Chief PNP, Police General Jose Melencio Nartates Jr., at sa pamumuno ng ating Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr., sa Direktor po ng Police Community Relations, Police Major General Roderick Augusto Salva, at sa Direktor ng Police Community Affairs and Development Group na si Police Brigadier General Vina Guzman. Magandang araw po sa ating lahat. Sa programang ito, ating pinagtitibay ang ugnayan ng kapulisan at mamamayan sa pamamagitan ng pagbibigay ng impormasyon, inspirasyon, at mga programang nakakatulong sa pagpapanatili ng kapayapaan at kaayusan sa ating komunidad. Ngayong araw, makakasama natin ang isang organisasyong aktibong nagsusulong ng disaster preparedness, rescue operations, humanitarian assistance, at community support programs upang mapalakas ang kakayahan ng komunidad sa panahon ng sakuna at krisis. Kasama natin, walang iba kundi si Ms. RCD Pabon. Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. President ng Public Assistance for Rescue, Disaster and Support Service Foundation, International Incorporated o mas kilala bilang PARDS FII. At alamin natin ang kanilang mga programa, advokasya at mga hakbang upang makatulong sa pagbuo ng mas matatag, mas handa at mas ligtas na mga komunidad. Ma'am, magandang umaga muli sa iyo at malugod po namin kayong tinatanggap dito sa Pulis at Komunidad. Magandang umaga, ma'am. Yes po. Ma'am, kumusta naman po kayo ngayon? Mabuti naman po at nagpapasalamat dahil napaunlakan niyo po, nabigyan niyo po kami ng pagkakataon na maimbita dito po sa inyong programa. Yes, ma'am. Ma'am, baka nais yung bumati sa ating mga tagapakinig at sa mga members po ng PARDS FII at syempre sa ating mga natutulungan sa komunidad. Magandang araw po sa ating lahat. Nais ko lang po na batiin ang lahat ng PARDS FII, hindi lamang po sa Pilipinas, kundi maging sa iba't ibang bansa. At sumasaludo po ako sa inyo pong mga effort na ginagawa para sa ating samahan. Yes, ma'am. Magandang araw po sa iba't ibang bahagi ng mundo ng members, lalo po sa mga members po ng PARDS FII. Thank you, ma'am. Ma'am, bilang paniwala po, maaari po ba tayong magpakilala at sabihin po natin kung anong tungkulin natin bilang presidente po ng PARDS FII? Ako po si Ms. RCD Maana Pabon, ang founding president ng Public Assistance for Rescue, Disaster and Support Services Foundation International Incorporated or PARDS FII. At ang tungkulin ko po ay pamunuan ang aming organisasyon at tiyakin na ipapatupad ang mga programa at mga proyekto para sa ating komunidad. Yes po. So ma'am, sa pagpapatupad din ng yung mga programa sa mga komunidad, maaari po ba yung ikwento sa amin or magbigay ng konting impormasyon, halimbawa kung ilang members na ba meron tayo sa PARDS FII at ilang chapters na? Ayan po. Ang PARDS FII po, sa ngayon po, ang active members po namin ay nasa 30,000 plus and binubuo po kami ng 300 chapters worldwide. So sa 300
chapters. 300 chapters and 35,000 po na members. Paano po natin na ibibigay itong public assistance po ng PARS? Ano po yung mga pangunahing layunin ng inyong organisasyon? Ayan. Bali po ang PARS FII ay isang SEC-registered humanitarian and volunteer organization na tumutulong po sa larangan ng rescue, disaster response, public safety, community service at crime prevention, katuwang ang ating PNP at iba pa pong LGUs na nakakasakop sa aming mga chapters. Yes po. Yung pangunahing layunin pa lang po natin, talagang makikita na natin na hindi lamang ito for natural calamity. Ano Yes, po? ma'am. Nandyan din po yung anti-criminality campaign natin. Yes, At the ma'am. same time, yung ating mga community relations like yung mga ating orientations sa schools, Yes, yung ma'am. trainings po. Mhm. Kaya naman po, itong pagsisimula po ng PARS FII, ano po yung naging inspirasyon natin upang maitatag to? Ayan, nagsimula po ang PARS taong 2006 at naging PARS Foundation International taong 2013 para mas mapalawak pa po yung aming advocacy. Ito po, ang hangarin po nito ay makapagbigay ng libreng serbisyo at makatulong sa ating mga komunidad, partikular sa ating kapulisan, lalo na nga po doon sa kanilang campaign kontra krimen at illegal na droga. And syempre, nandyan din po ang PARS FII para tumulong, lalo na sa panahon ng kalamidad at sa mga taong nangangailangan ng tulong. Ma'am, ano naman po ang pangunahing programa at serbisyo ng PARS FII na binibigay sa publiko? Ayan, unang-una po yung community outreach program natin. Pumupunta po tayo sa mga home for the aged. Like last month po ata, kasama ng ating kapulisan, nasa Manila Boys Town po tayo at namahagi tayo ng mga ilang pangangailangan ng mga bata doon. Then meron din po tayong disaster response, then disaster response outreach, then environmental activities, then public safety advocacy, information drive, at suporta po sa PNP bilang PNP Force Multiplier. Ma'am, napakahalaga po talaga ng ugnayan sa komunidad sa pamamagitan po ng ating mga NGO at nakasuporta naman po ating mga kapulisan ng Philippine National Police. Kaya dito sa kahalagahan po, nabibigyan po natin ng komunidad ng importansya. Kaya Yes. sa pamamagitan ng mga gawain ito, bakit po mahalaga ang kahandaan ng komunidad pagdating po sa kalamidad at sakuna? Ayan, mahalaga po ang kaalaman dahil dito po nababawasan ang pinsala, napoprotektahan ang buhay at nalalaman kung ano yung mga dapat at mga hindi dapat gawin para makapaghanda tayo lalo na po sa anumang sakuna. Yes po. Kaya naman po, yung bilang kahandaan po ng ating Yes, mga ma'am. kasamahan o ng mamamayan po, paano po tayo nakakapagbigay ng tulong sa komunidad upang mapaghandaan po nila ang panahon ng emergency? Ayan po bumababa po kami sa mga schools, sa mga barangays upang mag-conduct ng orientations, trainings, information drives, and yun po, nakikipag-ugnayan po tayo sa iba't ibang ahensya ng gobyerno at sa mga ating stakeholders. Makikita po natin na hindi lamang po sa kapulisan or sa PNP kayo nagkakaroon ng coordination. Yes, So even po sa LGUs, para merong pagtutulungan, sabi nga po nila, yung pagpapanatili ng kapayapaan at pagiging handa, hindi lamang po ito yung trabaho ng PARS FII. Yes. Maging ang barangay at ang kapulisan, sama-sama po tayong nagtutulong-tulong para dito sa mga ganitong kahandaan, lalong-lalo na po itong mga panahon ng sakuna, sabi nga po na usong-uso sa ating mga Pilipino, ang bayanihan. Yes, So ma'am. yung hindi natin maalis sa ating puso na tayo tumulong. So kaya naman po itong mga disaster preparedness activities na isinasagawa po ng PARS. Ano naman po yung naituturo po natin aside from sa orientation, nagkakaroon po ba tayo ng mga drills? Yes, ma'am. Nagkakaroon po ng mga seminars, trainings, first aid orientation, rescue orientation, evacuation drills, and community awareness. Yung mga pangunahing dapat gawin kapag may sakuna na nangyari. So, nagpo-provide po kami sa kanila ng mga impormasyon patungkol doon. Yes, ma'am. Doon naman sa pagbibigay niyo po ng information, kayo po ba yung nagpo-coordinate sa mga nurses natin, lalo sa first aid? Yung sa drill po ba tayo nagpo-coordinate sa AFP or
paano po ninyo, sa members po ba ninyo na nanggagaling ang training, or paano po yung inyong liaisoning para po maibigay itong ganitong klaseng seminar at training po sa eskwelahan? Ayan. Meron po kaming team, like rescue team, kung saan merong isang leader and may mga miyembro din po sila na pinag-aaral din po namin. Halimbawa po sa Red Cross, MDRRMO, ayan po. And then, kapag nagbibigay po sila ng lecture, lagi din po nilang kasama ang Red Cross, NMDA, kasama din po nila, and then yung ating mga LGUs na nangunguna pagdating sa pagtulong sa ating mga disaster awareness. Yes po. Makikita doon sa iyong pagsasalaysay ngayong araw, makikita po natin ang sistema ng PARTS FLI. Yes, ma'am. So, by team po ang inyong ginagawa. Yes, ma'am. So, meron for disaster, meron for anti-criminality. Yes, ma'am. So, napaka-organize po ng PARTS FII. At talagang makikita ang planado kung anong klaseng tulong na bibigay sa komunidad. Kaya naman, ma'am, itong mga tulong na ibinibigay natin sa mga organizations, lalong-lalo na po sa rescue and relief, that humanitarian operations, paano niyo po sila tinutulungan? Paano po tayo nagbababa ng tulong sa komunidad? Ayan po. Unang-una, nakikipag-ugnayan po tayo doon sa barangay kung ano po yung pangunahing pangangailangan po nila. Then saka po tayo nagpapadala kung ano man po yung tulong na kailangan nila sa lugar. Halimbawa po, bagyo, after ng bagyo, kailangan ng mga kababayan natin ng pangunahing tulong, mga pagkain, relief goods, nagpapadala po tayo sa ating mga kababayan doon. Yes po. Talaga po, bababa sa ground for the assessment po. Yes, ma'am. Hindi po basta-basta rin tumutulong, bagkos inaaral po natin yung mga pinamimigay po natin. Yes, ma'am. At the same time, syempre, dapat under response and emergency situation talaga yung Yes, barangay na ma'am. bibigyan ng tulong ng PARTS FII. Opo. Ma'am, pwede po ba ninyong ikwento sa amin yung mga karanasan ninyo sa pagtulong with the Philippine National Police po and other local units po ng ating pamahalaan? Okay po. Dahil po sa pakikipagtulungan at magandang ugnayan ng PNP and our LGUs, mas napapabilis po at mas nagiging organisado ang pagsasagawa ng isang proyekto at isang programa sa isang komunidad. So maganda po talaga yung may magandang relationship between the PNP and the LGUs at doon po sa community kung saan ipapadala at ipapaabot yung tulong. Yes po. Ma'am, kitang-kita naman natin talaga yung pagpapanatili ng kapayapaan at pagbibigay ng katahimikan or katiwasayan sa lipunan or sa komunidad. Ito'y dapat sama-samang pagtulong. Ito'y isang cooperated na trabaho. Yes, ma'am. Kumbaga, hindi lamang sa PARTS FII, maging sa police din tumutulong and dun sa barangay. So, Yes, ma'am. lahat po ito ay na-organize po through our NGOs sa PARTS FII. Kaya naman, ma'am, sa dami po ng tagumpay na ibinahagi ninyo sa amin kanina, ano po yung mga ilang kwento po na masasabi nating successful pagdating naman po sa rescue o disaster response? Ayan. Sa paglipas po ng maraming taon, 13 years na po ang PARTS FII, napakarami na pong natulungan, libong beneficiaries na ang nakatanggap ng tulong, hindi lamang po mga pagkain, mga material na pangangailangan upang sila'y makabangon muli, kundi yun pong pag-asa at malasakit. Yun po talaga yung isa sa pinaka na ibabahagi natin sa ating mga kababayan. And halimbawa po, yung sa Cebu na nangyari, marami pong mga kababayan natin ang nawalan ng tahanan. So ang mga miyembro po namin ay nag-share para kahit paano, pambili man lang nila ng mga bubong, ng mga kung ano man yung material na kailangan para makapagbuo ulit sila ng panibagong bahay. Yes. So yun po yung mga ilan sa mga naibigay ng tulong ng PARTS FII. Very recent lang po yung nangyari sa Cebu. Sa Cebu and Negros Sa po. Negros. Talaga naman kung hindi natin masasabi na kung kailan hindi nagbibiro ang tadhana kapag nagbuhos ang kalamidad, talagang hindi Yes, ka lang ma'am. dapat handa. Even yung mga kapwa nating Pilipino, pinaghahandaan din po yan sa Yes, ma'am. pagpagitan po ng pagtulong. Kaya naman po,
ano po yung mga pangunahing accomplishments po natin this year na pwede po natin i-share sa ating mga manonood? Yan. This year po, siguro ang isa sa mga major accomplishment ng PARDS FII, sa kabila ng hirap ng buhay, sa kabila ng maraming pagsubok, na natili pong mas maging matatag, mas lumago, mas dumami ang PARDS FII. Kasi po yun yung goal namin, mas mapalawak pa para mas marami pa po kaming maabutan ng tulong, hindi lamang po dito sa NCR, kundi maging sa iba't ibang bahagi ng bansa. And pangalawa po, yung patuloy na accreditation namin sa PNP, na kinikilala po kami bilang PNP Force Multiplier or Advocacy Support Group. So, isang major accomplishment para sa amin po yun kasi mahirap po na pagkatiwalaan ng isang ahensya na kagaya ng ating kapulisan. Kaya sobrang nagpapasalamat din po kami doon. And sa libo-libo naming mga natulungan ng mga beneficiaries, yung nagpapasalamat po sila dahil kahit paano nabigyan namin sila ng pag-asa at maramdaman nila na may nagmamalasakit po sa kanila. Major accomplishment po sa amin yun. Yung pasasalamat at makita yung mga ngiti sa kanilang mga mukha. Yes po. Napakaganda po ng inyong binahagi regarding po sa accomplishments po. Lalong-lalo na po yung sa binanggit ninyo na yung strength within the group po. Yes. Kaya nga sabi nga po, patuloy po ang paglanggo ng PARDS FII. Ibig sabihin, mas maraming matutulungan. Opo, So ma'am. kapag sabi nga nila, we cannot give what we don't have. Yes, ma'am. If we are full inside, mas marami tayong maibibigay na tulong. Kumbaga, Yes, sabi nga nila, eto, kailangan natin panatilihing malakas ang organisasyon upang mas madami tayong matulungan at mapakabot ang ating mga tulong sa Yes, kanila. ma'am. Kaya ma'am, sa dami ng na tulungan ninyo nitong taong na to, may mga nais ko ba rin kayong ibahaging kwento, yung mga success stories po ng pamilyang apektuhan na nasalanta, kumusta na sila ngayon after po ninyo matulungan? Ayan po, dun po sa mga ilang kababayan natin na nabigyan namin ng tahanan, nabigyan namin ng panimulang pangkabuhayan. So, isa po yun, ilan lang po yun sa mga successful stories na maibabahagi namin sa ating mga kababayan. And then po yung, bukod po doon, namamahagi din po ang PARDS FII ng mga laptop para sa bilang educational support sa ating mga kabataan na nais na makapag-aral. Po. Kaya po, hindi lang po force multiplier ang PARDS FII, kundi nagbibigay ng assistance in times of, ito nga po, yung panahon ng kahirapan, at lalong-lalo na po, hindi po nakakalimutan ang pagbibigay tulong sa mga kabataan when it comes to education. Yes, ma'am. So yung suporta po ng PARDS, isa po ito sa kanilang mga pangunahing layunin na makapagbigay ng assistance sa mga nahihirapan sa buhay, lalong-lalo na sa mga estudyanteng nais makapagtapos ng kanilang pag-aaral. Kaya naman po, sa dami po ng ating mga nabigyang tulong, Yes, ma'am. hindi naman lahat yun ay puro tuwa. So may mga pinagdaanan po tayo, mga Ma'am. hamon, may mga challenges na nakaharap po bilang isang volunteer. Ano naman po yung mga naging hamon ninyo sa buhay? Okay, ang isa po sa pinakamatinding hamon, hindi lang siguro sa aming samahan or organization, siguro po ito ay para rin sa pangkalahatan, yung kakulangan sa pondo, kakulangan sa kagamitan. Pero bagamat kapos sa mga sa financial, nagsasama-sama pa rin ang lahat ng mga miyembro para makatulong po sa ating mga kababayan. Kasi lagi naming sinasabi, together we can do more, together we can help more. Sa pinagsama-samang tulong, wala po talagang imposible, ma'am. Lalo na kapag guided by our Almighty God. Yes po. Talaga naman po, talaga, in numbers there's strength. Yes, So, ma'am. kahit gaano mang kaliit ang iyong maibigay basta pinagsama-sama, talagang Totoo. aabot ang tulong kung saan ito, kung kanino man ito maitatadhana. Yes, ma'am. Kaya Tama naman po. po, dahil sa magaganda po nating plataforma sa PARDS FII, maaari po tayong maghikayat ng ating members na nais sumali po sa PARDS FII. Ayan po, inaanyayahan po namin ang lahat na maging bahagi ng solusyon sa pamamagitan ng volunteerism at aktibong pakikilahok sa mga community programs na isinasagawa hindi lamang po ng kapulisan, kundi ng ating mga barangay levels. So, basta sama-sama, kayang-kaya po nating lahat. And patuloy lang po tayong maglingkod sa ating bayan at sa ating kapwa.
may mga requirement po ba kayo in case na may gusto po maging member po ng Parts FII? May mga proseso po ba tayong dapat pagdaanan para maging member po ng Parts FII? Kung nais niyo pong maging bahagi ng Parts FII, kinakailangan niyo lamang po na magbigay ng kahit paano'y oras para sa ating pagtulong sa iba, and may malinis po na record sa inyo pong community, and talaga pong mula sa puso yung ating pagtulong sa kapwa. So, yun ma'am. Anyone po ay welcome sa Parts FII basta willing kang tumulong, handang magsakripisyo para sa ating bayan. Yes po. Talaga naman po itong pagsasakripisyo na to, hindi lang naman po yung nag-end sa sacrifice. Yes, ma'am. Talagang masaya naman po talaga ang tumulong. Ibang grasya ang binibigay ni Lord kapag tayo nakakatulong sa atin. Yes, ma'am. Kaya naman, ma'am, sa inyong pananaw, paano po natin mapapalakas ang coordination sa community, sa NGOs, sa LGUs, at sa iba't ibang law enforcement agency na itong panahon ng sakuna, lalong-lalo na ito, papasok na po ang panahon ng Yes, tagulan. Okay. Siguro po mas mapapalakas pa natin ang magandang ugnayan between the PNP, LGUs, and other sectors sa pamamagitan po ng regular communication at maayos na pagpaplano at patuloy na trainings and seminars, and ang pinaka-importante din po sa lahat ay yung pagkakaisa ng lahat ng sektor, dahil wala naman po tayong ibang layunin kundi ang makatulong sa ating mga kababayan. So yun ma'am, sana po ay patuloy yung magandang communication, kasi kapag nawala yung communication, mahirap mag-respond or tumulong sa mga nangangailangan nating kababayan. Yes po. Ma'am, ano naman po ang mga susunod nating proyekto or mga programa para sa publiko na nais aabangan ng ating publiko? Ayan. Mas marami pa po sanang disaster preparedness trainings, outreach programs, environmental protection or projects like clean-up drive, tree planting, at iba pa pong mga community services like yung mga optical mission, medical mission, gift giving, and syempre po yung pagpapalawak din po ng aming chapter para kahit saan man may humingi ng tulong, meron pong Parts FII na maghahandog nito para sa inyo. Kaya mga bilang pagtatapos, ano po ang nais ninyong ibigay na mensahe sa ating mga kababayan tungkol sa kahalagahan at kahandaan ng pagkakaisa or pagtutulungan po sa panahon ng kalamidad? Ayan, ma'am. Ang kahandaan, pagkakaisa at pagtutulungan ang susi sa ligtas at matatag na komunidad. Sama-sama po tayong maglingkod at mahalin po ang ating kapwa at ipagpatuloy natin ang paglilingkod ng voluntaryo para sa ating bayan. Maraming salamat po. Ma'am, maraming salamat po sa inyong pagpapaunlak sa amin dito sa Pulis at Komunidad. Marami po kaming natutunan at ito pala ang Parts FII, hindi lang siya force multiplier when it comes to anti-criminality. Nandiyan din po siya para po sa mga panahon ng sakuna o tinatawag natin ng natural calamities. At higit po sa lahat, kami po dito sa PICAG, nagpapasalamat po sa inyong tulong at suporta upang mapagpatuloy po natin ang ugnayan sa komunidad. Maraming salamat po kay Ms. R.C. Pabon, President po ng Public Assistance for Rescue, Disaster, and Support Service Foundation International Incorporated sa pagbabahagi ng kanilang mga programa at advokasya na naglalayong mapalakas sa kahandaan at katatagan ng ating mga komunidad. Mga kababayan, pinakita ng ating panauhin na sa panahon ng kalamidad at krisis, ang pagkakaisa, kahandaan, at malasakit sa kapwa ang pinakamahalagang sandata upang malampasan ang anumang pagsubok. Patuloy nating suportahan ang mga programang nagtataguyod ng disaster preparedness, public safety at community resilience. Sama-sama nating maitayo ang mas ligtas at mas matatag na kinabukasan para sa bawat Pilipino. Muli, ako po si Police Captain Cherry Vicente at ito ang inyong programang Pulis at Komunidad. Bagong PNP para sa bagong Pilipinas. Serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman.
Ayan ang kwento ng PARDS FFI, katuwang ng PNP sa pagsusulong ng Public Assistance for Rescue, Disasters and Support Services Foundation International Incorporated. Susunod, makikilala natin ang isa pang organization na naglilingkod para sa ating komunidad. Para sa ating ikalawang episode, tampok ang Sangguniang Masang Pilipino International Incorporated o SMPII at ang kanilang mga programa para sa nation building at community development. Narito ang kanilang kwento ng serbisyo at pakikipagtulungan sa PNP. Magandang araw po sa ating mga tagapakinig at manonood. Ako po ang inyong lingkod, Police Captain Cherry Vicente, at ito ang Pulis at Komunidad. Sa ngalan po ng ating Chief PNP Police General Jose Melencio Nartates Jr. at sa pamumuno po ng ating Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr., sa Director po ng Police Community Relations, Police Major General Roderick Augustus Alba, at sa Director ng Police Community Affairs and Development Group, walang iba po kundi si Police Brigadier General Vina Guzman. Magandang araw po sa ating lahat. Sa programang ito, ating pinagtitibay ang ugnayan ng kapulisan at mamamayan sa pamamagitan ng pagbibigay ng impormasyon, inspirasyon at mga programang nakakatulong sa pagpapanatili ng kapayapaan at kaayusan sa ating komunidad. Ngayong araw, makakasama natin ang isang organisasyong nagtatag at nagsusulong ng pagkakaisa, malasakit at aktibong partisipasyon ng mamamayan sa nation building at community development. Kasama po natin si Mr. Menrado F. Ragundon, President ng Sangguniang Masang Pilipino International Incorporated, o ang mas kilalang tinatawag po nating SMPII. Alamin natin ang kanilang mga programa, advokasya, proyekto na nakakatulong sa ating mga kababayan at kung paano sila naging katuwang ng iba't ibang sektor. Kabilang ang Philippine National Police sa pagsusulong ng kapayapaan at kaunlaran. Magandang araw po, Sir Ragundon. At malugod po namin kayong tinatanggap dito sa aming programang Pulis at Komunidad. Sir, kumusta naman po tayo ngayon? Eto pa, awan ng Diyos ay okay naman. Tuloy-tuloy pa rin po ang serbisyo sa ating mga komunidad at sa ating PNP PKG bilang partner po sa pagtataguyod ng humanitarian events. Yan. Yes, sir. Sir, baka gusto niyo muna pong bumati sa ating mga kapamilya, kaibigan, at sa mga kasama natin sa SMPII. Well, unang-una po ako nagpapasalamat sa pagkakataong pinagkaloob po ninyo at syempre sa ating mga kapatid sa SMPII family, lalong-lalo po yan sa inyo, yung mga nasa abroad. Okay, magandang umaga po kasi good morning po ang batian namin. Yes, mapaaraw o gabi dahil nga po sa difference ng time. Okay? Yes po. So, good morning po sa inyong lahat at ako'y naririnig po ngayon sa PNN, okay, kasama po si Captain Cherry Vicente para po dito sa invitation for an interview. So, para sa inyo po ito, tuwas puso pasasalamat po sa amin sa inyo. Maraming salamat sa inyo. Yes po, magandang araw po or magandang umaga po. Kung saan man po kayo naroon sa bahagi ng mundo, welcome po sa ating Pulis at Komunidad po. Live po tayo via Police News Network. Sir, simulan na po natin ang ating unang katanungan. Sir, bilang panimula po, maaari po ba ninyong ipakilala muna po si Mr. Ragundon bago po ang SMPII? Sino po ba ang National President ng SMPII? Okay. So maraming salamat pong muli sa pagkakataong ito. Ako po si Menrado F. Ragundon or Kuya Manny sa lahat. Okay. Yes po. Ng Pangulo po ng Sangguniang Masang Pilipino International Incorporated o mas kilala bilang SMPII bilang Pangulo. Ang aking pangunahing tungkulin ay para pangunahan ang ating organisasyon sa pagsusulong ng mga programang nakatuon sa paglilingkod sa komunidad, pagtulong sa mga nangangailangan,
at pakikayat sa mga mamamayan na maging aktibong bahagi ng nation building. Yes po. Sir, since bahagi po ang SMPII ng nation building, ano po ang SMPII at ano po ang pangunahing misyon at layunin ng ating organisasyon? Ang SMPII po ay isang volunteer-based civic organization na binubuo ng mga Pilipinong may iisang layunin. Yes po. Ang makatulong sa kapwa at makapag-ambag sa pag-unlad ng ating mga komunidad. Ang aming misyon ay palaksin ang pagkakaisa, volunteerism, at malasakit sa kapwa. Naniniwala kami na ang tunay na pagbabago ay nagsisimula sa mga ordinaryong mamamayang handang maglingkod. Yes po, napakasarap pong pakinggan na Opo. ang pagbibigay serbisyo ng SMPIA is from volunteerism sa simple at ordinaryong pamamaraan. Sir, paano po nagsimula itong organization ninyo at ano yung naging inspirasyon nyo para maitatag ito? Okay. Ang SMPII ay 29 years nang naglilingkod sa mamamayang Pilipino, katuwang ang ating pambansang pulisya. Nagsimula ang SMPII sa simpleng pangarap ng ilang individual na magkaroon ng organisasyong magsisilbing daan upang may sabuhay ang malasakit at serbisyo sa kapwa. Nakita namin ang pangangailangan ng maraming komunidad para sa tulong, suporta at pagkakaisa. Doon nagsimula ang inspirasyon na bumuo ng organisasyong hindi lamang nagsasalita tungkol sa pagbabago, kumikilos para rito. Yes po, talaga namang kung hindi natin mararamdaman yung pagkakaisa na yan, kung hindi natin sisimulan sa aksyon, di po ba? Tama Kung po. hindi tayo magvo-volunteer, Yes po. at higit sa lahat yung pagmamahal sa bayan po natin. Yes po. Kaya po, napaka sarap pakinggan na may ganitong organisasyon na nagbibigay ng tulong, nagbibigay ng voluntaryong tulong, hindi lang tulong yung effort nila, yung panahon po Yes. para po sa ikakabuti at magkaroon ng pagbabago. Kaya naman sir, dahil nga ito ang yung naging inspirasyon, ano-ano po yung mga naging pangunahing programa or proyekto po ng SMPII na isinusulong po natin sa pangkasalukuyan? Marami po tayong programa, ma'am. Kabilang po dito ang community outreach activities, feeding programs, medical missions, relief operations, environmental activities, youth development programs, disaster preparedness campaigns, at iba-ibang humanitarian missions. Layunin naming maabot ang mga komunidad na higit na nangangailangan ng tulong at suporta. Yes, sir. Sa mga binibigyan po natin ng mga tulong at suporta, sino-sino po ang mga pangunahing nating benepisyaryo sa mga ganitong programa? Ang aming pangunahing benepisaryo ay ang mga mahihirap na pamilya, mga kabataan, senior citizens, persons with disabilities, mga biktima ng kalamidad at iba pang sektor na nangangailangan ng tulong. Ngunit sa mas malawak na pananaw, ang buong komunidad ang nakikinabang sa bawat programang aming inilulunsad. Yes po. Talagang ang sama-samang pagtulong po ay hindi lamang nasa balikat po ng PNP. Talagang nandyan po ang pagtulong po ng mga volunteers po natin, ang NGO, halimbawa na po ang SMPII. Dahil nga po, ito po yung sinasabi nating whole of a nation approach. Hindi naman po natin pwede pabayaan ang halimbawa ang PNP parang sa peace and order. Tulong-tulong po talaga tayo. Kaya naman sir, meron po ba kayong nais ibahagi na programa or proyekto ng SMPII na isinasagawa po ng PNP with you po? Ano po yung mga activities natin with PNP? Sa mga nakaraang taon po, nakapagsagawa tayo ng iba't ibang community outreach programs. Yes po. Public safety awareness campaigns, humanitarian missions, relief operations, at mga proyekto para sa kabataan. Katuwang po ang ating Philippine National Police, Police Community Affairs and Development Group, or PCAG, mga lokal na pamahalaan at iba pang ahensya ng gobyerno. Ang mga partnerships na ito ay nagpapakita na mas marami tayong
magagawa kapag sama-sama tayong kumikilos. Ano naman po yung pangunahing mga accomplishments po ng SMPII nitong mga nagdaang taon? Kasi po nabanggit din po ninyo at isa po kayo sa mga napiling outstanding NGOs po ng PICAG. Lubos naming ipinagmamalaki ang paglago ng aming organisasyon sa loob at labas ng bansa. Yes. Nakapagbigay tayo ng tulong sa libu-libong kababayan sa pamamagitan ng iba't ibang outreach humanitarian programs. Isa rin sa aming ipinagmamalaki ang mga pagkilalang natanggap ng SMPII mula sa iba't ibang institution bilang pagkilala Yes. sa aming dedikasyon sa paglilingkod at sambayanan. Credit card fraud. Credit cards make life easier. With the use of credit card, consumers enjoy the convenience of shopping online, paying bills, and ordering food and groceries without hassles. Unfortunately, as technology advances, credit card fraud schemes have also become more sophisticated. Credit card fraud is technically an identity theft, where an individual uses someone else's credit card information to charge purchases. The common modus includes phishing, vishing, and smishing. Phishing. The fraudster sends a fraudulent message, often appearing to be from a legitimate bank or money remittance, to trick the recipient into giving sensitive information like passwords, banking details, or other confidential data. Vishing or voice phishing. The fraudster uses phone calls to obtain sensitive information such as passwords or credit card details by pretending to be a trusted entity such as a bank or government agency. Smishing. The fraudster sends misleading text messages to deceived victims into believing a message is from a trusted source, convincing them to provide exploitable information or access to their mobile devices. Credit card intercepted by courier or delivery rider. The courier or delivery rider unlawfully takes possession of a credit card during the delivery process. Skimming devices. The criminal installs skimming devices on ATMs, gas station pumps, or point-of-sale terminals to capture credit card information during legitimate transactions. Credit card cloning. The criminal illegally creates a counterfeit copy of a legitimate credit card by stealing information through skimming, data breaches, or phishing. The clone cards is used for unauthorized transactions, causing fraud and financial loss for the cardholder and bank. The PNP Anti-Cybercrime Group, as the frontliner defender against digital threats in the country, fulfills its mandates by assisting victims in applying for cyber warrants from courts and in filing cases with the concerned prosecutors. The operating team will prepare the necessary documents. After the operation, the investigator on case files a case to the concerned prosecutor. If the case necessitates cyber warrants, the investigator on case will apply for a warrant to the concerned court. This is to obtain relevant information necessary in filing a case. It can be a warrant to disclose computer data or warrant to search, seize, and examine computer data. Don't be a victim of credit card fraud. Protect yourselves by following these steps. Monitor your accounts regularly. Use strong and unique passwords. Enable two-factor authentication. Ignore unverified emails or messages and calls from unknown numbers. Use secure websites for online shopping. Avoid public Wi-Fi for financial transactions. Keep your credit card information private. Report lost or stolen cards immediately. Review your credit report regularly and use credit alerts and notifications. Report incidents of credit card fraud to the PNP Anti-Cybercrime Group through the following channels. PNP Anti-Cybercrime Group, watching over you on the cyberspace.
Sir, bukod po sa dami po ng natulungan po natin, maaari po ba kayong magbahagi ng success story ng isang individual or community na nabago po ng ating programa sa SMPII? Opo. Marami po kaming may babahaging success stories sa loob ng mga taon ng aming paglilingkod. Yes. Isa sa mga kasalukuyan naming ipinagmamalaki ay ang isang babaeng criminology student na aming sinusuportahan sa kanyang pag-aaral sa pamamagitan ng financial assistance. Siya po kasi ay wala ng ama, pero ang nanay naman niya ay na-stroke. Kaya pero yung desire po niya na makatapos. Kaya napilitan po siyang mag-reach out doon sa isa naming chapter sa Aklan. Yes po. At nung i-convey nga sa amin, so napagpasya ng BODs na why not? Na tumulong po. Opo, isang bata ito na nangangailan to. At saka talagang yung design niyang makatapos para makatulong sa pamilya. Sa kasulukuyan, siya ay sumasailalim sa advanced ROTC training sa Makati City, Davao Oriental. Yes po. Nakakatuwang makita na ang munting tulong na naibigay ng SMPII ay naging daan upang mas mapalapit siya sa kanyang pangarap na maging lingkod bayan. Yes po. Bukod dito, mayroon na rin kaming ilang kabatang estudyante na noon ay naging benepisaryo ng aming educational at community support. Ngayon sila ay ganap ng miyembro ng Philippine National Police at nagsisilbi na sa ating bayan. Para sa amin, ito ang isa sa pinakamalaking tagumpay ng SMPII, ang makita ng aming mga kabataan, minsang nangangailangan ng tulong, ngayon ay mga professional na at nagsisilbi rin sa kanilang kapwa. Marami rin kaming mga dating benepisaryo na naging volunteers at aktibong miyembro ng organisasyon. Ito pinapakita lamang nito na ang kabutihang na ipapasa mula sa isang tao patungo sa iba ay lumilikha ng mas malawak na positibong Yes pagbabago po. para sa komunidad. Para sa amin, hindi lamang bilang ng mga proyekto ang sukatan ng tagumpay, kundi mga buhay na nagbabago at ang mga pangarap na natutupad dahil sa Yes, sama-samang pagkilos at malasakit sa bawat isa. Sa larangan naman ng serbisyo para sa mga overseas Filipino workers OFWs, isa ito sa mga advokasyang malapit sa puso ng SMPII. Sa pamamagitan na aming mga aktibong chapter sa Middle East, particular na sa United Arab Emirates at iba pang mga bansa, Saudi Arabia, Qatar, and Kuwait, patuloy kaming nagpagtulungan sa Philippine Embassies Consulate Yes po. at iba-ibang Philippine community organizations upang matulungan ang ating mga kababayan sa oras ng pangangailangan. Sa UAE lang po, meron kaming natulungan siguro nasa over 180 na mga kababayan natin na misfortunate, sabi ko. Yung Yes mga may problema ko sa mga kasabay, tumatakas sa mga ano Yes nila, po. sa mga amo nila, sinasaktan, kung ano-anong klaseng kaso. Mga abuso po. Opo. Ang dami na rin po namin natulungan sila Yes na po. mapauwi, madala sa ating embassy. Yes po. Sa mga nagdaang taon, nakapagbigay kami ng suporta sa maraming OFWs na nakaranas ng pang-abuso. Yan po yun, labor-related concerns at iba pang suliranin. Yes po. Naging katuwang kami ng ating mga embahada at iba pang ahensya ng pamahalaan sa pag-refer ng mga kaso, pagbibigay ng agarang tulong, pakipag-ugnayan sa mga otoridad at pagsuporta sa mga proseso upang makamit ang ating mga kababayan ang kinakailangang proteksyon at tulong mula sa gobyerno. Sa kasalukuyan, habang patuloy na sinusubaybayan ng pamahalaan ang sitwasyon dulot ng tensyon at kaguluhan sa pagitan ng Iran, Israel at Estados Unidos, nakaanda rin ang mga miyembro at chapter ng SMPII sa Middle East na tumulong. Yes At po. sa kasalukuyan po ay patuloy na tumutulong sa ating mga embahada at mga ahensya tulad ng DFA, DMW at OWA sa pagbibigay ng informasyon pag-abot sa mga apektadong OFWs at pagsuporta sa mga repatriation at Yes welfare effort para sa kaligtasan ng ating mga kababayan. Eto nga po, sabi namin, No. kayo ba hindi aalis?
Eh, nagigera niya dyan, sabi nila, sila daw po ang huling aalis. Yes po. Siyempre po, Ganyan naghahanap po. buhay po. Ganyan po talaga ang aming dedikasyon. Para opo. bang inako na namin na responsibilidad, obligasyon namin na mapalis muna yung mga gustong umuwi Yes po. bago pa man kami. Kasi Totoo po. danas ko na po yan. Dahil nung golfer, nandyan din po ako. Yes. Pero hindi ako umalis. Talaga po yung pagtulong sa kapwa, wala pong pinipiling oras, wala pong pinipiling estado Correct sa po. buhay. Even po magsakripisyo po tayo, ganyan po talaga ang pagtulong. Kaya nga po, sir, sa dami po ng experiences ninyo ng pagtulong po at very successful po ang mga stories po kasi po nakapag-graduate po kayo ng mga kabataan at ngayon po member na po ng Philippine National Police. Sa dinami-dami po ng mga achievements and accomplishments po nito ninyo, ano naman po yung naging hamon? Siyempre, sir, hindi naman lahat laging success stories. Nandiyan po yung mga challenges. Ano po, sir, yung mga kinaharap ninyo mga challenges at paano po ninyo ito nalagpasan? Tulad ng maraming NGO po, isa sa pinakamalaking hamon ay ang limitado naming resources. Dahil siguro sa lahat po ng NGO, kami po yung walang sponsors. Yes po. Sariling bunsa lang po talaga namin. Ngunit dahil sa dedikasyon ng aming mga volunteers, suporta ng aming mga partners at tiwala ng komunidad, patuloy naming naipapatupad ang aming mga programa. Natutunan namin na kapag may pagkakaisa at malinaw na layunin, walang hamon na hindi kayang lampasan. Yes po. Talaga naman po. Talagang pong sa grasya rin po ng Panginoon, talagang malalagpasan natin ang anumang pagsubok, lalong-lalo na po kung yung hinaharap nating misyon ay para sa pagbabago Opo. at para sa ikakaunlad po ng ating pamayanan. Kaya naman sir, paano po ninyo nakikita ano naman po yung papel ng kabataan sa inyong advokasya? Kasi kanina po nabanggit ninyo na talagang ang mga kabataan ay isa po talaga sa inyong mga beneficiaries, talagang pinag-aaral nyo po sila. Siyempre, binabackground po kung talagang nangangailangan ng tulong. So ano po yung nakikita niyong papel nila para po maisulong ang inyong advokasya? Napakalaki po ng papel ng kabataan. Tulad nga ng sinasabi natin, sila ang kinabukasan ng ating bansa. Yes po. Sa SMPII, hindi lamang sila benepisaryo, kundi katuwang din sila sa pagbabago. Totoo po. Marami sa aming mga aktibong volunteers at leaders ay mga kabataan na nagpapakita ng kahangahangang dedikasyon sa paglilingkod. Yes po. Talaga pong malaking bagay po na mabigyan po ng empowerment ang mga kabataan Opo. natin para maganda rin po ang magiging kinabukasan nila. Kaya naman sir, marami pa po akong gustong itanong at napakaganda po ng mission po ng SMPII. Yung makikita po natin yung pagmamahal sa kapwa at yung kagustuhan na magkaroon ng pagbabago. Opo. Kaya naman sir, kahit gusto pa nating dagdagan ng ating kwentuhan, kailangan muna po nating magbigay po ng mensahe sa ating mga mamamayan na nais maging bahagi po ng SMPII sa mga community activities po natin and volunteer programs. Maaari na po kayo magbigay ng mensahe or hikayatin na sumali po sa SMPII. Sa ating pong mga mamamayan na gusto pong sumapi sa aming sa ating samahan o sa SMPII, ay huwag po silang matakot magsimula. Hindi po nila kailangan maging eksperto or may malaking kakayahan para makatulong. Yes po. Ang mahalaga ay may puso, handang maglingkod. Yes po. Yes. Ang bawat maliliit na kabutihan ay malaking epekto sa ating komunidad pag ito po ay pinagsama-sama. Totoo po. Kaya naman sir, sa dami ng pinagdaanan ng SMPII, sa dami po ng accomplishments ng SMPII, talaga naman kami po dito sa PKG, nagpapasalamat po sa inyong partnership sa amin at naabot po natin ang kahit impossible mission po, na kahit po ito ay, sabi natin ay delikado, ngunit nandyan po ang SMPII para ipaabot po ang tulong
para sa ating mga kababayan. Kaya naman sir, thank you very much po. Welcome, ma'am. Meron po kayong gustong i-announce? Meron po ba kayong mga upcoming activities na gusto niyo pong imbitahan ng ating mga kababayan? Patuloy po naming palalawakin ang aming humanitarian missions, youth empowerment programs, community outreach projects, disaster preparedness initiatives, at mga partnerships sa iba't ibang sektor. Layunin naming mas marami pang komunidad ang maaabot at mas marami pang buhay ang mabigyan ng pag-asa. Yes po. Sir, thank you once again po. Baka may gusto po kayong pasalamatan po coming from International SMPII. Maaari niyo na po muna kayong magpasalamat sa kanila. Sa lahat ng ating mga kababayan, nais kong ipaabot ang pagbabago ay hindi nagsisimula sa malalaking bagay. Yes po. Nagsisimula po ito sa simpleng malasakit, pakikisa at kahandaang tumulong sa kapwa. Kapag tayo ay nagkakaisa at sama-samang kumikilos para sa ikabubuti ng komunidad, mas magiging matatag ang ating bansa. Sa SMPII, naniniwala kami na ang bawat Pilipino ay may kakayahang maging bayani sa kanyang sariling paraan. Yes po. Sama-sama nating itaguyod ang diwa ng pagkakaisa, serbisyo at pagmamahal sa bayan. Yes po. Talagang tunay nga po ng SMPII, may malaking puso po para maipakita sa sambayan ng Pilipino na hindi kailangan meron tayong pera. Opo. Hindi kailangan na meron tayong mga ipamimigay na kung ano-ano. Ito'y nagsisimula sa pagmamahal sa ating kapwa. Kahit ang inyong panahon, karunungan ay pwede nyo po maging ambag para po sa simpleng pagbabago po na siyang magbibigay ng pag-asa sa ating bayan. Kaya sir, napakaganda po ng inyong mensahe, very inspiring po. Kaya naman po kami dito sa Police News Network, we are very honored po na makasama namin kayo at makilala po kung ano yung SMPII. Binabati rin po pala namin sa South Sudan si Police Captain Nomor Macaraeg, ang advisor po ng SMPII. Hello po dyan. Kumusta po? Sir, maraming salamat pong muli kay Mr. Menrado F. Ragunton, President po ng SMPII o ang tinatawag na Sangguniang Masang Pilipino International Incorporated. Sir, maraming salamat po sa pagbabahagi po ng kwento ninyo at pagbibigay po ng information about sa programa at advokasya po ng SMPII na naglalayong mapabuti ang kalagayan ng ating komunidad at ng ating bansa. Kaya naman po mga kababayan, muli nating napatunayan na ang kapayapaan, kaayusan, at kaunlaran ay hindi lamang responsibilidad ng pamahalaan o ng kapulisan. Ito ay bunga ng sama-samang pagkilos ng bawat mamamayan, organisasyon at sektor ng lipunan. Sa pamamagitan ng pagkakaisa, malasakit at aktibong pakikilahok, mas mapapalakas natin ang ating mga komunidad at mas mapapabilis ang pag-abot ng serbisyo sa ating mga kababayan. Muli, ako po si Police Captain Sherry Vicente at ito ang inyong programang Pulis at Komunidad. Bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. At bago po tayo magtapos, ay binabati po natin ang aming direktor ng Police Community Affairs and Development Group. Walang iba kundi si Police Brigadier General Vina H. Guzman. At binabati ko rin po ang aming Chief ng CRMC, si Police Colonel Alex Apolonio, sir. Yes. Good morning. Yes, sir. Binabati rin po namin ang aming command group. Walang iba po kundi si Police Colonel Joel Serrano, ang aming DDA. Police Colonel Adonis Guzman, ang aming DDO. At syempre, ang aming Chief of Staff, Police Colonel Joel Ada. Magandang araw po sa inyong lahat. At bago ko po pala makalimutan, sir, binabati ko rin po ang aming Division Chief ng ICDD. Walang iba po kundi si Police Lieutenant Colonel Brenda O. Garcia.
Mula po sa tanggapan ng tagapag-ugnay ng Pambansang Pulisya, ako po si Police Captain Cherry Vicente, OIC ng TBPR, PSICDD. At ako naman po si Police Major Adonis Paul G.S. Camillan, Assistant Chief CRMC ng PNP PKG. Ito ang bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. At ito ang pulis at komunidad.